Congratulations! Dahil tinanggap mo na si Kristo sa puso mo bilang Diyos sa tagapagligtas ng buhay, nandito ka na sa susunod na step and level ng iyong Christian life. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang bautismo or the baptism. Ano nga ba ang bautismo at bakit ito importante sa atin bilang isang Kristiyano? Ang Diyos ay nagbigay sa simbahan ng dalawang ordinansa o sakramento. Ito ay ang baptism at yung pangalawa ay tinatawag nating banal na hapag or Lord's Table. Para sa isang bagong Kristiyano, ang tungkulin sa mga ordinansang ito na dapat niyang unang sundin ay ang baptism. Ito ang unang hakbang sa pagsunod mo sa Panginoon. Kasi nga, katulad nga ng sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 19, gawin niyong disipulo ang mga tao at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang baptism ay hindi isang bagay na pwede mong pagpilian. Ito ay mandatory kung ikaw ay totoong sumampalataya at tumanggap kay Jesus. Dahil ito, mga kapatid, ay utos ni Jesus para sa bawat isa sa atin. So bakit nga ba na mahalaga ang baptism? Tignan natin. Number 1, ang baptism ay isang pagsunod sa halimbawa na ginawa mismo ng Panginoong Jesus. Even Jesus Christ decided to be baptized. So ang nagbaptize sa kanya ay si John the Baptist. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 16 to 17, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." So dito makikita natin na mismong si Jesus ay nagpabaptize. At nung siya ay binaptize, makikita natin na mismong ang Ama ay nagsalita at ito isang bagay na gustong-gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay. So ito ay pagsunod sa halimbawa na ginawa ni Jesus. Pangalawa, ito ay hakbang ng pagsunod sa utos ng Panginoong Jesus. So this is not just an example that God had done, but this is a command to be followed. Ang sabi ng Matthew 28:19, katulad ng sabi ko kanina, "Humayo kayo, gawin ninyong alagad ng mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila." So ito ay isang bagay na sinabi at iniutos ng Panginoon. Ito ay example, ito ay command, at ang baptism, ito ay nagpapatotoo sa ginawang paghahandog ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay para sa atin. Sabi ng Romans chapter 6 verse 3, "Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan?" So yung paglubog mo sa tubig ay simbolo ng kamatayan mo sa dati mong pagkatao. At ito din ay simbolo ng kamatayan ni Kristo. At yung pag-ahon sa tubig ay simbolo ng bagong buhay mo kay Kristo o simbolo ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan. So this is a testimony of Jesus Christ in your life. Kaya dapat mong maintindihan that it's not just a command, it's not just an example, but this is a testimony. Ito ay naglalarawan ng katotohanang hindi nakikita, ngunit naganap sa puso ng tao. Na tayo ay namatay, nakasama ng Panginoong Hesus, at nabuhay, nakasama niya. Sabi ng Romans chapter 6 verse 4, "Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay." You see, baptism is a symbol of a new life. It is a symbol ng bagong buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. So dapat mong makita that baptism is not just an example, it's not just a command, it's not just a testimony, but a symbol
ng ginawa ng Panginoon and a declaration of your faith. Sinasabi mo, ako ay parte ng katawan ni Kristo. It is a public declaration that I am a Christian. Hindi lang ako isang tao tumanggap sa Panginoon, kundi I publicly declared my faith in Jesus Christ. So importante that you should be baptized. Ang baptism ay hindi isang binyag. Okay, lilinawin ko yan. Hindi yan isang binyag na nung bata ka, nung baby, binubuhusan ka ng tubig, binibisikan ka, tapos ang sasabihin sa'yo, welcome to the Christian world. Hindi yan ang baptism. Ang baptism ay galing sa wikang Grego na baptizo. Ibig sabihin nito ay paglubog. Ito ay pagkalubog sa tubig at pag-ahon ng tao sa ilalim ng pagpapala ng Panginoong Diyos. Namatay ka na sa dati mong pagkatao at may bagong buhay ka na sa Panginoon. Meron akong picture na ipapakita sa inyo dito. Ito sa, makita niyo dyan, Jesus, old life, died, tayo din, namatay, died with Christ, we were buried, nalubog, and we were resurrected, we were raised to a new life. Tandaan mo, ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Baptism cannot save you. Ito lamang ay isang hakbang sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Ang isang tunay na ligtas ay nararapat na magpabaptize. Ito ay ang declaration mo na ikaw ay tunay na mananampalataya sa harapan ng maraming tao. God bless you. Natapos mo na ang ating membership class. Ikaw ay parte na ng katawan ni Kristo. Meron dalawang klase ng simbahan. Yung una ay yung Universal Church. Yun yung church sa buong mundo o samahan ng mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon. Grupo ng mga tao na tumanggap sa Panginoon. Parte ka na nun. And now, you will be part of a local church. Ito yung church na pinupuntahan mo ngayon. Ikaw ay magiging part at magiging member ng simbahan na yan. So, ang panalangin namin ay patuloy mong hanapin ang Panginoon at patuloy kang lumago sa Panginoon. Sa mga susunod na lessons, matututunan mo naman sa ating level 2, which is the maturity class, kung paano kang lalago sa pananampalataya. God bless and take care.